So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-review natin ngayong 2025 kung sulit bang i-purchase ang Samsung Galaxy A55. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si Samsung Galaxy A55, na-release yan or na-launch yan dito sa Philippines noong April 2024. Pero yon, marami kasi ako nakikita sa Comsec at still syempre available pa rin naman siya ng brand new. At siya pa rin yung latest and greatest ngayon ni Samsung. Kaya magtatanong, Lods, okay ba or sulit bang i-purchase yung A55? Lalo na kasi sa GH mga ka-J-Vlog, merong binibenta na mga murang A55 na napakaganda ng mga condition. Lalo na sa recommend nating shop, ang CMB Gadgets, Tol XA07. Second floor Green San Juan City. And doon kay Ate Malin sa Malin Gadget Shop Stall XD6. Maraming Samsung doon. I-check nyo na lang yung link sila sa description box kung meron kayong inquiries about dito sa Samsung Galaxy A55. Pero again, meron pa rin pong brand new itong A55 sa Samsung Store at of course sa official store nila sa Shopee. Yung A55 ay makakuha na lang kayo ng 19K for the brand new 8GB 256 mga J-Vlog. Pero ito malupit dito, ang SRP kasi neto for the 8GB 256 na A55 is 24,990 pesos or almost 25,000 pesos po itong Samsung Galaxy A55 before. So maraming nagko-comment nga, Lods, pa-review naman yung A55 kung sulit ba, ito ba pa-purchase ko. Again, mura na lang to, lalo na yung sa official source 19K. I think yung super good pristine condition neto for a second hand nasa 17K sa Green Hills. Sobrang good as new eh. Lalo na itong ni-review natin ngayon dito sa ating video. Itong color violet ba to or something. Ano bang kulay tawag dito? So, syempre, yung si A55 ay na-launch lang yan last year. Kaya, so siya pa yung latest. Lalabas yung A56 siguro mga around April or summertime talaga nila nilalabas yung A-series. So, si Samsung Galaxy A55 ay meron 6.6 inches Super AMOLED display na meron resolution na Full HD Plus 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate. Punch hole display na rin siya. So OS niya syempre out of the box, saka Android 14 siya with One UI version 6.1. Pero syempre malakas ang chance or malaki yung chance na ma-update dito sa Android 15 with One UI version 7. So OS, sa chipset naman, syempre Exynos chipset ito. Malakas naman yung Exynos chipset na to, Exynos 1480 with an octa-core CPU ang atas ng clock speed, 2.7 GHz. Eh sa GPU niya, medyo bago sa pandinigan natin kasi usually Adreno and Mali, dito is Eclipse 530. Meron siyang triple rear camera setup with 50 megapixel main camera. Meron din siyang ultra-wide camera and a macro lens. 32 megapixel ang front-facing camera ni Samsung Galaxy A55 and meron siya in-display fingerprint scanner. Pagdating naman sa battery, meron tayo 5,000 mAh na removable battery with 25 watt fast charging. So si Samsung Galaxy A55, to be honest, nung na-launch siya, medyo may alanganin sa mga specs nito for a price tag na 25,000 pesos. So, kung makikita nyo, nag-price drop na 19K. Pero, to be honest, sa brand new, A55, pero meron pa rin mga specs na hindi bagay sa kanyang presyo kahit na nag-price drop siya. Unang-una dyan is yung resolution. Is Full HD Plus 1080p. Usually, nakikita na natin mga ibang brands, even last year, beyond Full HD Plus 1080p na. Kasi yung Full HD Plus 1080p, nakikita na natin yan sa mga budget smartphones today or entry level eh. Yung iba ngayon sa mid-range is beyond 1080p, 1220 or minsan 1440 resolution. Tapos ang susunod diyan is yung yung RAM mga J-Vlog. Yung RAM niya is 8GB of RAM tapos 256. Usually sa ganitong range din na 20,000 price tag, 512 na ang ino-offer ng mga ibang brands. Kahit na nag-price drop to, 8GB 256 is parang too low when it comes sa price tag na 19,000 pesos. Usually 12GB at 512 na. Hopefully, si Samsung ngayon sa A56 ay mag-launch na ng 12GB 512. Lalo na yung price tag niya is very expensive, 25,000 pesos. Pero again, pag binili nyo to ng second hand, 16,000 to 18,000 pesos, medyo okay naman na siya. Depende na lang of course sa condition ng unit. Ang maganda dito sa A55 is of course yung kanyang protection na water and dust resistant. Maganda yung design niya, to be honest, sleek design siya. I know mataba siya. Don't expect na slim tong smartphone na to. Medyo may thickness siya. Pero maganda yung maganda yung form factor niya, lalo na yung may uka-uka dito sa gilid. I think design niya for gaming din.
Meron kayong rest dito for your fingers, for your finger. Okay naman yung form factor niya, magandang design niya. I know kamukha niya yung A54 at yung A50, yung S23 FE. Medyo magkakawig sila, pero ang ganda nung, to be honest, ang gusto ko yung design nito. Overall design ng A55 ay okay for me, lalo na yung form factor. Mapapansin nyo pag ginawa nyo ito, very sturdy or very durable itong smartphone na to. And alam nyo naman, si Samsung ay kilala when it comes sa durability ng kanilang smartphones. The display is, yung Super AMOLED is okay yan, napaganda. Doon lang ako may comment nga sa resolution niya. I think kailangan na nila itong step up. Kasi iba is beyond 1080p when it comes sa mga ganitong price. Especially ang unang SRP nito is 25,000 pesos, di ba? Syempre, nandun pa rin yung napakagandang water and dust resistant, IP67 water and dust resistant. So, pwede nyo ito malublob sa tubig with a certain distance and certain time lang. Pero maganda na sa ganitong presyo is of course may protection na sa tubig. Wala kayong aalalanin kung malublob man to sa tubig ng ilang minuto. Kumbaga. So, ito yung design and build quality ng Samsung Galaxy A55. So, makikita nyo syempre very stunning yung build quality nito. I know very identical sila sa A54, pero ang pinagkaiba ng A55 dito is itong edge. Ayan, no. Ganda rin ng edge nitong A55 at marami nga kasi nagtatanong or nagre-request na i-review natin to ngayong 2025. So, meron siyang triple rear camera setup at updated ito of course sa latest Android. Flat display. Meron tong IP rating, water and dust resistant. So, meron siyang maliit na punch hole display dito. Support nito of course ang 120Hz screen refresh rate. Sa right side, nandito yung ating power button and yung volume rocker. At meron tayo ditong yung parang uka dito. I know for for gaming para meron kayong pag-rest ng kamay dito or finger. Sa taas naman is nandito yung SIM tray niya. Sa left side wala tayong makikita, very clear. Pero tignan niyo yung pagka-brush aluminum nito. Ang ganda, very premium looking itong A55. Sa baba naman is meron tayong microphone, Type-C at yung speaker grill. So dual steer speakers to. Isang speaker na sa baba at isang speaker na sa earpiece. So pag inopen natin itong A55, check natin yung camera niya. Okay. Yung photo quality muna. Ito yung subject natin. Yun, no? So, meron tayo ditong subject. Di ba? Medyo malungkot lang si ate. Pero okay naman. Malinaw yung camera. So, very detailed naman yung camera nitong A55. Siyempre, meron din siyang ultra-wide camera. Maganda sa ultra-wide camera nito. Same na rin sa iPhone 0.5. Di ba? Kahit na ultra-wide camera nito is malinaw. Ayan, ulitin natin. Medyo blurred eh. So, ito yung camera niya. A55. So, explore natin yung camera app niya. Meron tayong 1x or the main camera. Meron tayong 2x optical zoom. Hanggang 10x digital zoom tayo sa A55. Tapos, meron tayo ditong portrait mode for background blur. Meron tayong fan mode. Ayan. Video, sa video naman, ang pinaka-max na resolution niya is a 4K video recording up to 60 FPS. Siyempre, meron din siyang more. Sa more is marami rin tayong ganap dito sa more. Meron tayong pro mode, pro video, night mode, food mode, panorama. Ito, meron siyang macro lens, super slow motion, hyperlapse, and dual video recording. Sa front camera naman, ayan. Malinaw ang front cam din ng A55. Meron tayong konting pagka-ultra-wide dito. Pero wala siyang ultra-wide camera. Yung software to, ayan, slight ultra-wide. Okay, so meron din tayong portrait mode for background blur dito sa Samsung Galaxy A55. Sa front-facing camera naman, support niya rin ang 4K video recording sa front-facing camera. Yun yung maganda dito sa Samsung Galaxy A55. So ayan yung quick review natin sa A55 ngayong 2025. Ang pinakatanong, Lods,
Bibili ba ako A55 ngayon 2025? Ito mga J-Vlog, again, sinabi ko na nag-price drop na tong smartphone na to. At sobrang mura na lang ng mga pre-love units nito sa Green Hills. Lalo na itong ini-review natin. Itong Awesome Lilac, napaganda. Yung Navy Blue rin, maganda rin naman. Color variation ng A55 is okay. Very premium naman itong smartphone na to. Kaya for me, the quick answer dyan is yes, sulit naman itong smartphone na to, yung A55. Very sturdy itong smartphone na to. Very snappy din. Na-test ko na rin naman siya. When it comes sa performance, itong A55, okay siya for gaming. Okay naman yung chipset niya, Exynos. I know marami pa rin skeptical when it comes sa Exynos na chipset, di ba? Pero okay naman ang Exynos. Snappy naman yan kasi mismo si Samsung gumagawa niyan. Kaya naman mag-handle to ng mga games. Syempre, of course, 5G na to. Lalo na sulit na siya. Lalo na bumaba na nga presyo niya sa online, 19,000 pesos. Mas sulit na siya. Kumbaga, tapos yun nga pag sa Green Hills, nakatanong ako ng brand new nito sa Green Hills sa isa nating vlog. 17.5 na lang ata, 17 to 17.5 for the brand new A55. So sobrang sulit from the price tag of 25k to 17,000 pesos. Again, okay na yung presyo na itong A55 ngayon 2025. So perfect na siyang bumili. Perfect na bumili ngayon ng A55, and I know tingnan nyo yung S25 Ultra, walang ganong pinagkaiba sa S24 Ultra, di ba? So there's a possibility yung A56 baka ganun din ang mukha sa A55. Kaya kunin nyo na to A55, lalo na mura-mura na siya at hanggang may brand new pa, kasi syempre mawawala na rin yung brand new niya pag lumabas ng A56. At ayan, habang mura pa, may available pa sa Green Hills sa mga brand new, okay na okay naman i-purchase ang A55 ngayong 2025.